kayo. Kailangan ko ng bagong lawyer. Yung kaya kong ipaglaban. Sino kukunin mo? Baka si Adrian. I believe you, Charlene. Kilala kita. Tutulungan mo ba ako? Pupunta ba ako dito kung hindi? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Kailangan ko malaman kung sinong gumawa nito. Kung sino mga walang iyang pumatay sa anak ko. Gusto ko silang masunog. Hindi sila namamatay. Mga hayop. Tay, kung walang bangkay, hindi pa yun patay. Pero may tamaan ng bala yung damit niya, na. Onse, lumabas ka! Diyan, hindi nakakatawa yung prank mo, ah! Payagan niyo po ako lumabas, please. Kahit ikulong niyo na ako dito habang buhay, kailangan ko lang makita yung kaibigan ko, please. Charlene, we have to go. May schedule na sunod-sunod ng mga polis. Ang galit pa siguro si Raymond sa akin. I promise you, gagawin ko lahat para makalaya ka dito. Gusto kong makita si Onse, pero hindi ako makalabas. Hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano siya kahalaga. Hindi ko nga maalala kung kailan ako huling nakapagpasalamat sa kanya eh. Ako kailan ko huling nasabi kung gaano siya ka-importante sa akin. Di naman kasi ako dapat nakakulong dito eh. Wala naman ako dapat dito talaga eh. Sino ba kasi may kasalanan? Ba't ka nandito? Princess? I'm Charlene. Kaya ko na to. Ma'am Charlene, kilala niyo ko, hindi kayo magagawa. How dare you? Matapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, tinulungan kita, ilugkop, halos hangunin sa pusaling pinanggalingan mo. Nagtiwala ako sa'yo. Naniwala akong malinis kang tao, pero basura ka. Kagaya ng mga kriminal na kasabat mo. Nagkamali ako noon, Princess. Pero ngayon, hindi mo na ako maloloko. Sige, ikulong niyo na yan! Walang kwenta! Sige na! Walang utang na loob! Wala kang kwenta! Wala kang utang na loob! Umalis ka! Nose mo? Ma'am Charlene nga daw, baby. Ma'am Charlene. Daw? Be. Uy! Labingi, isa pa to eh. So, kung ba yun? May something. Tara, tara, tara. Ma, sorry po, iniwan ko kayo saglit. Pumalaw lang po ako kay Princess, Ma. Meron din po kasi siyang problema, Ma eh. Alam mo, Ma, namimiss ko po yung dating asaran nung kami ng asaran. Ngayon po kasi pareho kami may pangit na experience eh. Deserve po ba namin yun, Ma? Deserve mo ba naman sa'yo nangyari sa kanya? Minsan napapatanong ka na lang talaga eh. Kasi may mga tao naman mas masama po yung ugali. Yung gumagawa po ng masama sa kapwa. Pero sila pa po yung nagiging masaya sa buhay. Sana po may justisya talaga. Sana po lahat ng masasamang maparusahan. Para po yung mga nasaktan. Mga nasira. May maramdaman naman po silang ginawa. Para po yung mga katulad ni Princess makalaya, Ma. Hindi na po sa kulungan.
pati po sa bigat na dinadala niya. Miss na kita mo. Kailangan kita ka. Ma'am Sherlyn, Bakit? May sasabihin ka? bakit dito pa? Ang daming kulungan, Ma'am Sherlyn. Bakit dito pa kayo? You're asking me? Hindi ko alam, Princess. At sa totoo lang, hindi ako dapat nandito. Alam niyo po ba kung gaano kasakit sa akin na makita kayo ulit dito? Kayo ang dahilan kung bakit ako nandito. Kayo ang dahilan bakit hindi ko mapuntahan si Onse. Anong kinalaman ni Onse? Bakit ako? Ako bang gumawa ng kasalanan? Kung hindi mo kinidnap ang anak ko, wala ka sana sa posisyon na to. Manalamin ka nga at pagalitan mo yung sarili mo. Kaya ko pa humarap sa salamin dahil alam kong wala akong kasalanan. Kayo po ba? Kaya niyo? Alam niyo, kala ko po matalino kayo eh. Ang taas-taas ng tingin ko sa inyo. Idol ko nga po kayo, Ma'am Sherlyn eh. Pero naloko lang kayo ng sarili niyong anak. Uy, damay dito ang anak ko, ha? First day pa lang sampalan. Kaya nga ayaw pakabong mga eksenadora pala to eh. Sige po, ituloy niyo. Nagawa niyo naman na sa akin yan, di ba? Wala nang bago. Hindi ako matalino, Princess. Dahil kung matalino ako, hindi na sana kita pinapasok sa buhay ko. Ngayon, iniisip ko, ikaw yung victim dito? No! Dahil ako din. Nasaktan ako. Alam niyo, mas mabuti po siguro mag-iwasan na lang tayo para hindi na tayo magkasakitan. Napakadrama nitong mga to para akong nanonood ng TV. Sibog na lang kulang, babe. Ay, siyang dalaw yun. O, Iha. Nabalitaan mo na ba? Napasok na sa city jail ang mama mo? Hindi mo man lang ba dinalaw? Really? Expect mo bibisitahin ko siya? Well, para naman ma-realize niya na damaging siya sa buhay mo. At super ginhawa kung mawawala siya. Well, wala namang difference if she's here or not. Kasi never naman siya nagpakamami sa akin eh. Well, nagpapakamami siya kapag kinikriticize niya ako pag pinapagalitan. I'm sorry, Iha. At napunta sa'yo ang hindi mabuting ina. Kung pwede lang sana tayong makapili, ano? Well, marami namang available eh. Like Mommy D, I like her. Hindi ko siya mommy pero she's like a mom to me. Super match pa kami ng vibes. Actually, Iha, I like her too. Alam mo, meron pa silang history ng dad mo eh. Nakita ko si Leilani. Parang hindi naman siya mamamatay. Parang natutulog lang. Malamang comatose nga eh. Tapos sabi ng doktor,
Doktor, hindi imposible magising siya. Hindi siya pwedeng magising. Hindi pwedeng mabuhay ang pwes yung babae na yan. Di ba yun nga yung gagawin mo dapat ngayon? Hindi ka naman nagtagumpay. Kasi dumating si Xavier. Pero sabi naman nila, try and try until you die. Di ba? Halika na. Alis tayo. May liligpitin pa tayo mas malaking taga. Dado. Oh, Dado, baby. Oh. pwede ba akong makatuloy muna dito? Yung bahay ko kasi. Late yung mga pulis yan. Sabi nila, pagkatapos ng investigasyon, pwede na akong tumira sa bahay ko. Ngayon, kailangan pa nila ng clearance galing sa investigador. Hindi ba, Lea? Sarili kong bahay, ayaw nila akong papasukin. Naiintindi ako, pero tutulungan lang kita, ha? Ano bang gagawin ko? Maglalamoy ako ng walang bangkay. Wala na nga ako ng anak. Hindi ko pa ba ipagluksa? Baby, hindi naman importante. Anong hindi importante, Daddy? Importante yun. Kailangan ako makapagpaalam sa anak ko. Nung lumalaki siya, hindi ko na nga siya nabibigyan ng magkarbong birthday. Pati ba naman itong lamay? Hindi ko maibigay sa kanya. Sana na pinatay na rin nila ako. Baby, mag-alala, ha? Dito kami. Kami ang pamilya mo, ha? Kami ang pamilya ni Onse. Magtutulong-tulong tayo. Salamat, Dad. Salamat. Kaninong gamit to? Anong ginagawa mo dito? Bakit mo pinapakialaman gamit ko? Hindi ko po pinapakialaman yung gamit yung pinapulot ko lang. Oh, come on, princess. Magsisinungaling ka na naman. Ho? Hindi ko nga po alam sa inyong gamit yan eh. Bakit ka ba nandito? Akala ko ba mag-iiwas na tayo? Sinusundan mo ba ako? Hindi ko po kayo sinusundan. Dorm ko to. Kama ko to. Kama ko rin to. Ang bata pa ni Onse. At napakabait na bata. May balita na ba kung sino tumira sa kanya? Wala pa nga, eh. Hayaan mo. Magtatanong-tanong din ako dito. Baka may alam din sila. Mahanap niya si Raulong yan. Bella, sana matulungan natin si Baby para mailaban yung kaso ng anak niya. Hayaan mo, pre. Magpapatak-patak kami dito kahit magkano. Salamat. Hey bro, umuwi ka kaya muna. Go get some rest or something. Uy! Okay lang ako. Okay. Bro, lutang ka na nga sa pagod oh. Sige nga, what if magising si Mama? Tapos wala ako dito. Or what if... Ano naman si overthink eh. Bro, may mga nurse na nakabantay dyan. Or we could just call Lolo Julio. Oh, Hindi na pupunta dito yun. Hindi na nga nagpaparamdam eh. Tsaka, okay lang ako. Kaya ko pa. Zero lang muna. Xavier! Xavier! Tulong! Tulong, nurse! Nurse! Xavier! 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 May kawalang din dyan.
Mga kosa! Alam naman natin lahat ang nangyari kay Onse. Eh kung meron kayong mabibigay na kahit konti para makatulong kay Nita, eh malaki pa sa salamat yun. Hindi tayo kahit pa paano. Oh, patak-patak lang. Salamat, pre. Salamat. Kahit magkano okay lang. Ako sa. Salamat, okay na yan. Kayo dyan. Ano, wala na? Salamat. Pag in-inject mo to sa swero nung Lailani, titigil ang tibok ng puso niya. Tikok yun. Teka lang, bakit ako? Hindi ba dapat ikaw ang gagawa niya? Ma'am, di ba sabi ko naman sa'yo, may iba akong gagawin? Tsaka, andyan na lahat ng kailangan mo. Tanging gagawin mo na lang, tapusin mo yung target mo. Naman, kayang-kaya mo yan. Oh. Sige na. Sorry. Nolda, last na to. Hindi kami pwedeng magkatabing kama. Asan si Warden? Gusto kong makausap. Nasa conference nung makalawa pa. Ano pang issue, Cristobal? Wala ka sa hotel o sa bahay mo para mamili ka ng kwarto o kama. Di ba't pangalawang beses mo nang nakulong? Alam mo siksikan dito sa City Jail. Pinagtatabi-tabi na nga lang yung mga init sa kama. Isa pa, maliit lang naman si Pascual. Wala na ba talaga kayong ibang dorm? Ang kulit mo. Gusto mo sa garden ka matulog? Paka-arte. Saig na lang po ako matutulog. Ako na, baka magmukha ka pang victim niyan. Hindi na po, sasaig na po ako matutulog. Baka po kasi mamaya sabihin niyo na naman wala akong utang na loob dahil pagkatapos niyo akong tulungan, hinayaan ko kayong matulog sa sahig. Ano ba, princess? Akin na nga tong karton. Okay nga lang po sa akin matulog sa sahig. Ano ba? Pati ba karton pag-aawayan natin? May something na. Ano something? Eh, kanina pa nagbabangayan yung dalawang yan, boss. Ano kung gusto mo sa sa'yo? Hindi yan. Sa'yo na yan. Sa'yo na yung karton na yan at huwag mo ibalik sa akin yan, ha? Wait. Magkamag-anak ba kayo? Eh, kasi sabi mo kanina, Ma'am Charlene. Pwede nanay mo. Na. Ma'am, ang sabi hindi naman ma'am. Aba, Wala naman kaya na yan si Basus. Di ko na po nakilala yung nanay ko. Tatay ko lang po yung nagpalaki sa akin. Sobrang bait po. Parang nagpaparinig Po. Sinasabi mo bang di mabait ito si Ma'am Charlene? Anong masasabi mo dun, madam? Agree naman ako. Mabait yung tatay niya. Pero hanggang dun lang. In statement. O ibig sabihin, hindi mabait yung anak. Basta alam ko, yung tatay niya mabait. Hindi traitor at hindi kidnapper. Sa tingin niya po ba talaga kaya ko magplano ng kidnapping? Sa dinamin-dami na ginawang masama sa akin ng anak niyo? Ilang beses niya po akong pinahiya, ilang beses niya ako pinagbukhang mali. Ni isang beses hindi ko nagplano gumati sa kanya at alam niyo po yan. Tapos biglang kikidnapin ko siya. Hindi ko alam kung paano mo naisip yun. Hindi nga po ako kidnapper. Pwede ba? Sa korte ka na mag-explain, hindi dito. Ang galing niya po magsalita na parang wala kayo sa City Jail. Eh kayo nga sinaksak niyo si Ate Leilani. Diba? Hindi ko siya sinaksak. Wala kang alam. Hindi ako dapat nandito. At pwede ba? Huwag ka lang magsalita kasi wala kang alam at huwag mo na akong kakausapin. George. 1 point ka doon. Kidnapper ka pala? Saan mo po narinig yan? Eh, kalat na eh. Hindi po totoo yan. Wala akong kinikidnap.
Bakit yun yung sinasabi ng bagong salita? Yun yung paniniwala niya. Special sa'yo yung tao, no? Hindi na. Anong chika sa inyo ni Bato? Sikaway kaya? Hindi, baka nagagawa ng jowa yan, boss. Hindi. Mag-inang nagkawalay at nagkaway. Wala. Anong wala? Ay, dami-daming pangalan binanggit kanina. Oo. Tapos may sinaksak. Nanaksa ka? Wala akong sinaksak. Oh, sure. Ba't nandito? Set up lang ako. Yaman ka, no? Ganyan palusot ng mga mayayaman. Nag-set up lang ako. Pahilan mo nga ako. Nagsasabi ako ng totoo. At kapag nagising na si Leilani, sasabihin din niya na hindi ko siya pinagtangkaan. At mahuhuli na yung totoong kriminal. Makakaalis na ako dito at hindi ko na kayo makikita. Ako huwag mo akong binabastos. Ako rin na dito. Matuto kang gumala. Papatayin ko na talaga yung Leilani na yan. Pinakabahan ako. Baka pumalpak tayo eh. Huwag kang mag-alala. Goodbye, Leilani. Si Mama, sino nagpapalala sa kanya? Relax. Hindi, kailangan ko siya punta. Baka ano mangyari sa kanya, nurse? Hoy! Di pa tayo tapos! Tapi ka dyan! Nawawala si Mama Lo. Lahat ng tao dito sa ospital. Clueless, Lo. Nawala si Leilani sa ospital ng ganun? Kawawa naman si Xavier. Sino naman magkaka-interest sa isang comatose na patient? Sorry, ayaw ko sabihin to, pero sino pa ba? Yung gusto magpatahimik sa kanya, yung sumaksak sa kanya. Si Charlene? Hindi magagawa yun ni Charlene. Hindi ka na sana nakialam sa away namin kanina. Hindi ko po kayo kayang pabayaan kahit na nasira po yung samahan natin na minsan po sa buhay ko. Naging nanay-nanayan ko rin po kayo.